Kalapit sa realidad itong panukalang batas ni Majority Leader Congressman Sandro Marcos. Sabi niya gusto niya ilibre yung mga kumukonsumo ng 135 kilowatt hours pababa. Pupwede yan. At yun ang ating bagong lifeline program na national in scope. Pupwedeng magamit yung mekanismo na ginawa natin para dito kung tataasan yung threshold at gagawin na 135 per kilowatt hour ang magiging threshold, pupwede yan at pwede natin na gamitin yung mekanismo na gagamitin natin for this National Lifeline Program. Teka muna, hindi niya sinabi na ang makikinabang dito ay mga lifeline users lang. Kung hindi lahat ng consumer na may 135 kilowatt hours per month na consumption, o ang kanyang panukala limitado lang sa mga mahihirap? Doon sa nabasa kong artikulo, ito ay limitado lang din doon sa mga kwalipikado. So nasa sa detalye na yan kung sino-sino ang papasok dito sa programa na yan. Kung yung papasok dyan ay yung din na mga lifeline na mga customers o yung marginalized o yung mga 4P. So kumbaga, para lang natin pinalalawig pa or pinalalawak yung ating lifeline program na sa halip na 50 kilowatt hours lamang ang threshold, ito ay aakyat sa 135. Pero hindi ba unfair naman yun? Bakit sila na lang palagi? Paano naman yung ordinaryong manggagawa na hindi naman 4Ps, hindi naman marginalized, sakto lang yung kinikita, minimum wage earner halimbawa, na nagtitipid at sumasakto lang sa 135 kilowatt hours ang konsumo, hindi ba dapat kasali din siya sa mabebenepisyuhan? Yun na nga yung nasa detalye kung ano yung i-define nila na qualification para dito sa programa na yan doon sa 135 na libreng kuryente. So yan ang gagawin natin kung sasabihin na mayroong ganitong mga kwalifikasyon, ay gagawa tayo ng mga alituntunin upang mahagip natin lahat yung dapat na mahagip at makasama. Anyway, ang sasagot naman dito sa subsidiya na to ay national government na. Ito ay i-appropriate daw nandoon sa panukala. Kaya't hindi ito manggagaling sa subsidiya naman na manggagaling sa ibang mga konsumidores. Yung limitasyon kasi ng ating lifeline program ngayon dahil ang subsidy ay manggagaling sa ibang mga kumukonsumo, kailangan talaga na balansihin. Kaya nga po, buti nalinaw niyo po yan, Chairman. Ano po, yung sa lifeline subsidy po, hindi po yan gastos ng gobyerno. Tayo po ang mag-aambag-ambag. Tayo, ikaw, si Chairman, ako, si Camille, si Bea, may sisingilin po sa atin simula sa March billing na 1 centavo per kilowatt hour. Iipunin niyang pondo, yan ang pansalo. Kumaga, parang cross-subsidy at Chairman, ano? Oo, yan nga yung exception doon sa polisiya na dapat walang cross-subsidy. Pero pupwede yan dahil tinakda na rin sa batas pagdating sa lifeline. Pero itong panukala ni Congressman Sandro Marcos, ito ay manggagaling talaga sa gobyerno, yung subsidiya, para masalupo ang electricity bill ng mga consumer na hanggang 135 kilowatt hours ang konsumo. Budgeted ito ng gobyerno, kumbaga ito direct subsidy from the government. Oo, parang lumalabas na direct ito na ayuda. 'Di ba? Marami din naman na mga programa ang gobyerno na nagbibigay ng ayuda or tulong pinansyal. So ito ay pupwedeng isang karagdagan dito sa mga ayuda na programa. Ang tanong doon, may budget, may pera pa kaya tayo? Magkano ba yan? Na-simulate nyo ba, Chairman, kung lahat ng, sa ngayon lahat ng 135 kilowatt hour users ay hindi natin pinagbayad, gaano kalaking pera ang kailangan ng gobyerno para masaluyan? Sa ngayon, wala pa yung eksakto na ating estimate. Pero kasi kung ito namang tulong na ito ay maibibigay natin doon sa mga consumers at yung mga consumers sa halip na gagastusin ito pambayad sa kuryente ay magagamit naman nila yung kanilang matitipid na pera sa ibang bagay sa pagbili ng mga pangangailangan nila. So magkakaroon din ng economic activity na maaaring mag-generate din ng revenues para sa gobyerno. Ibig sabihin, iikot din yung pera. Hindi naman nila iipunin yan at itatago sa baul. Gagamitin nila, iikot ang pera, hindi ho ba?
Oo, tama. Yun yung prinsipyo na ng mga direct subsidy dahil itong mabibiyayaan ng subsidy, talagang gagamitin naman nila kung ano yung ibibigay sa kanila o kung ano yung matitipid nila. Kung sa bagay, kung abot man ng bilyones yan, Chairman, mas maigi na po yan kasi nakawin lang naman ng politiko at mga kontraktor, hindi ho ba? At least ito ramdam natin, nakakuha tayo ng pera galing sa gobyerno. Kaya lang, hindi nga lang po lahat tayo kasi kagaya ko ako halimbawa, naabot ako ng 200 kilowatt hours mahigit ang konsumo. O di hindi ako kasali dyan. No? Ang kasali lang dyan, yung mga, ang bill siguro niya nasa 2,000 kada buwan, Chairman Tama. Nino, no? Oo, mga ganun lang. Yung konsumo ay mga nasa 135 kilowatt hours o mga 2,000. At kung ikaw naman ay lalampas, halimbawa sa isang buwan, ang sinasabi naman ay hindi ka makakatanggap para Oh. sa buwan na yan. Pero sa Oh. susunod na mga buwan, kung hindi ka nalalampas doon sa threshold, makikinabang ka pa rin sa diskwento. So, sa ganitong paraan, nagkakaroon din tayo ng disiplina sa pangungonsumo. So, magtitipid din tayo. At kung ating ma-manage naman yung ating konsumo, Mm. so malaking bagay din ito para sa atin at para doon sa pangkalahatan na mamamanage yung pangangailangan sa kuryente. Pero pwede ba yon na ang mga 4Ps ngayon, yung marginalized sector, covered sila ng cross-subsidy? Kasi naumpisahan na rin lang naman natin yung isang pera, ay yung isang sentimo, di ba? Oo. Pwedeng covered sila doon, pero yung iba naman na hindi miyembro ng 4Ps, pero nagtitipid o kakaunti lang yung appliances sa bahay, ito naman yung covered ng batas ni Congressman Marcos. Pwede ba yon na magkaiba sila ng source ng pera? Pupwede din yon. Ang detalye na lang ang ating titingnan, tutunghayan natin kung ano yung mga coverage ng benepisyo under this proposal by Congressman Marcos. So ibig sabihin, kung ang tanong ay doable, feasible, probable, pwede, kayang gawin kung gugustuhin. Oo, kaya yan. Magagawa natin yan ng mga mekanismo para talaga maisakatuparan at maging matagumpay at ma-focus natin dun sa talagang objective na mabigyan ng ayuda yung mga nangangailangang mga consumers natin. Okay, sige. O, so may iba tayo. Okay na tayo. Set aside natin po yan yung panukala. Punta po tayo doon sa Lifeline Subsidy Program ng gobyerno. Ano po? Although ito po, hindi lang Meralco. O yan, nakita ko nga yung may nakita nga ako na nagrereklamo sa akin si Clear. Mali nga po ako. Pasensya na ha. Hindi po Meralco lang yan. Yan ay nationwide program. As a matter of fact, ang presidente pala yung napunta ng Meralco noong weekend. Chairman, nandun ba kayo? Oo, nandun tayo. Nung Naimbitahan din Valentine's tayo. Day. Oo, kasama Oo. ang Department of Energy at iba pang mga opisyal ng Opo. gobyerno. Pero ang tanong doon is, bakit ganun? Ba't kakaunti nga lang naman yung nai-enroll? At ang sabi ng Meralco, wala pa raw silang listahan hanggang ngayon kung sino-sino ba ang matik na kasali dyan. Mayroon na tayo, nakikipag-coordinate naman tayo sa DSWD at from time to time ay padadalhan tayo batay doon sa aming MOA na pinirmahan with the DSWD and DOE. Regularly ay padadalhan tayo ng listahan ng mga miyembro ng 4P. At ang gagawin naman natin ay ifo-forward natin to sa lahat ng ating mga utilities nang sa ganon ay ma-cross-check naman nila yung mga 4P na listahan versus yung kanilang database ng kung sino ang mga kanilang mga account holders. So automatic na kung papasok doon yung pangalan ng 4P at customer nila ay makakasama na doon sa programa. So kailan po magkakaalaman kung sino ang pasok at sino yung hindi? Kasi pwede kasing 4Ps ka, pero hindi ka eligible. Hindi ka kwalipikado. For the simple reason, halimbawa, kagaya nung case study ko kahapon, renter siya, Attorney Nino. Wala siya sariling Tama. kontador o di hindi siya pasok ngayon. Yung isa Oo. naman, sobra sa 100 kilowatt hours ang kanyang konsumo. So hindi rin siya pasok kasi wala na siyang diskwento nun. Hindi ho ba? So hindi po lahat ng Oo. 4Ps makakabenepisyo rito. Oo, sa ngayon talagang yan muna. Ang limitasyon kasi natin ay yung mga hindi sila registered customer ng utility. So walang paraan upang makapag-extend ng diskwento.
ang utility doon sa 4P member na yan kahit pa hindi lalampas ng 50 kilowatt hours threshold. Ang tinitingnan din ng komisyon ngayon ay kung paano naman napadaliin yung pag-a-apply ng sariling kontador Kaya nga. nitong mga 4Ps na ito, nang sa ganon hindi na sila kailangang hingan pa ng kung ano-anong mga requirement, kasama din dito yung titulo ng lupa o kung Oo. saan sila nag-a-apply. Nang sa ganon ay pupwede na makapag-apply sila ng sarili nilang linya or kontador, at kung sila ay 4P at hindi lalampas sa threshold, makakasama na rin sila doon sa programa. Nakita ko na ano, kung nakita mo yung case study ko, hindi ko na binanggit yung kanyang konsumo nasa 23 kilowatt hours lang. Kaya lang renter nga siya. Alam mo kung magkano ang sinisingil sa kanya? Ang multiplier niya 27 pesos per kilowatt hour na way beyond. Sobra-sobra po sa aktual lang na singil ng Meralco na naglalaro, kung 23 siguro siya, naglalaro lang yan sa 10 piso lang siguro yan, ano? Oo, yan nga yung gusto din natin na matugunan na problema nung ating mga ibang consumers na hindi makapag-apply ng sariling linya. In fact, ang ERC bago lang na inaprubahan yung amendments dun sa Magna Carta na somehow ay ating nire-relax yung requirement sa pag-a-apply ng sariling linya at kontador sa utility. So binawasan natin yung mga requirement. Nang sa ganon, mas marami tayo na mahagip na mga consumers dito sa formal na paniningil ng mga utilities at hindi sila nagiging biktima sa ganyang mga practices ng mga redistributors na naniningil kahit magkano na lang per kilowatt hour. Ayun. Sige. Sana nga po ma-actionan, ano? At saka yung pag meron kasi isang bahay, ang problema po sa atin, may extended families din. So hindi talaga siya pasok dun sa 50 o 100 kilowatt hours. Lalagpas at lalagpas kasi sa isang bahay, 3 extended families. Sobra po talaga, attorney. Kaya lang kasi wala silang sariling kontador eh. Tsaka hindi naman sila pwedeng may-issue ng sariling kontador kung isang bahay lang. Oo, kasi nga ang requirement pa rin sa pag-apply ng sariling kontador ay yung permit naman mula sa Oo, LGU. kaya nga At eh. kung isang bahay lang yan, so isang permit lang ang nai-issue. Kaya nga. Oo. Tapos malamang sa malamang, kung hindi pa sa kanila yung bahay, hindi rin sila makakapag-apply. Kasi malamang sa malamang, hindi din sa kanila yung bahay. Unless yung formal talaga na, yung parang na relocatees. Pero marami dyan, nandyan lang sa sa depressed area. Nagtayo lang ng barong-barong, yun na yun. Yun na yung kanilang bahay, Attorney Nino. Kaya medyo mahirap din sa ating mga kababayan na miyembro ng 4Ps, Attorney, na sumali dyan. Oo, pero yung ibang mga gusto nating mapasama kung makakapag-apply nga sila ng sariling linya ay kung maaari ay masama talaga sila. Yun namang problema ng mga ibang nasa-subject dun sa mga practices ng redistributors na naniningil ng kung ano. Sana ay tinitingnan natin kasi kung sila ay makakapasok dun sa ibang programa tulad ng prepaid metering ng mga utilities. So Yeah. kung magkakaroon ng mas maigting na implementasyon nito at sila ay mabibigyan ng sariling metro or kaya submeter na prepaid, so ang kanilang per kilowatt hour lang ay kung ano yung aprobado ng ERC. Sige. O asahan na ba namin natataas ang singil sa kuryente habang palapit nagpaparamdam na si summer season, Attorney Nino eh. Ayan ba'y tataas na naman yung singil ng mga kababayan natin? Sa ngayon, hindi natin masabi kasi nga, ang depende pa rin naman niya sa pagtaas ng demand, pero kung maging maayos naman yung kalalagayan ng supply natin, walang malalaking mga planta na magkakaroon ng outage, so maaaring mamitigate naman nun ang pagtaas ng singil. Pero sana, habang papasummer, ay magtulong-tulong tayo na magtipid din sa ating konsumo. Sige. Mabuhay ka, Attorney. Salamat po at ituloy nyo na po inyong workout. Naku, dinistorbo natin yung workout ni Attorney Nino. Thank you, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat, Alvin. Thank you, si Attorney Francis Saturnino Nino Juan, ang chairman po ng Energy Regulatory Commission. Tinamon, daming komento kagad. Sabi ni